Gates is MA. Yan na naman siya. Gusto niya maging senator. Ang sweldo ay 500,000 plus allowance. Or gusto din niya maging congressman. Sweldo, 300,000 plus allowance. Fictional character, huwag niyo na ako gawa ng issue. Ito tayo kunyari. Mamamayang Pilipino na babayad ng buwis sa pamamagitan ng VAT, income tax, at kung ano-ano pang klaseng buwis sa maisipan ng gobyerno. Hindi mo alaman ang itsura ng VAT, maghanap ka ng resibo, tignan mo, ito yan. Milk tea na nga lang, may tax pa. Sa mga buwis na binabayaran natin ang gagaling insweldo ng lahat ng government employees, kasama na dyan ang mga senator at congressmen. Ilan sa trabaho nila ay ang mag-imbestiga at pangalagaan ang pondo ng bansa natin, pondo na nagagaling sa sweldo natin buwan-buwan. So namili ako ng 3 investigations or hearing na nag-viral recently. Magpanggap tayo na wala tayong pinapanigang gulay. Magpanggap tayo na wala tayong politiko na sinusuportahan. Yung mga susunod ko na tanong, subukan nyo sagutin habang iniisip ang sarili mo. Pilipino muna. O kahit sarili mo na lang, isipin mo yung sarili mo sa sitwasyon na to. Unang hearing, yung ICC arrest ni Duterte. Sa hearing na to, sinusubukan nilang intindihin kung sino may kasalanan, bakit nahuli si Duterte, na yun na nakikinig ka sa akin, nasa bahay ka, sa trabaho, o sa sakyan, galaan, para nakakatulong sa iyong investigation na to. Sipi mo ha, ikaw na nababayad nitong mga politiko. Iniinom na lang tubig, pati minsimada na kinahain nila during hearings, tayo yun nababayad. Ikaw, binawas sa sweldo mo yun. Para na makatulong itong hearing na to sa buhay mo araw-araw. Kung malaman nila kung sino may kasalanan sa pagkahuli kay Duterte, ano magagawa sa buhay mo? Pangalawa, budget hearing ni BBM. Ang proposal niya, 10.5 billion pesos para sa loob ng isang taon. Isa-dalawang tanong lang na-approve kagad under 20 minutes. Ang breakdown, 4.56 billion confidential funds. Anong ibig sabihin yan? Di natin alam kung saan niya gagastusin. Kalahati, 5.94 billion ang operations daw niya. Meron siyang gustong puntahan, pambayad ng staff niya sa opisina, 5.94 billion daw. Sipi mo, ang laki nito, hindi nga to kaya ng calculator ko. Tapos, ikaw, milk tea lang gusto mong bilhin, kailangan deserve mo ba? Did you feel like the senators and congressmen represented your interests? Pinaglaban ka ba nila? Tinanong ba nila kung saan gagastusin yung pera? Tinanong ba nila bakit kailangan confidential? Asan yung breakdown yan? May natanong ba para sa'yo? Wala. Kung breadwinner ka, parang inabot mo sa kapatid mo o sa nanay mo yung naghirapan ng pera, tapos hindi mo alam kung saan napunta. Naiintindihan mo ba? Ito pinahuli at pinaka-recent. Nag-iimbestiga sila about cybercrimes and fake news. Pinatawag nilang resource speakers ang vloggers pati may mga representatives from Meta. Pinanood ko yung videos, onte pa nila buwagin or galawin yung freedom of speech. As a Filipino na naghahanap buhay araw-araw, nag-aabang ng jeep, nakikipagsiksikan sa LRT, sa bus, 20 to 35% ng sahod mo na pupunta sa mga taong to. As an OFW, tinitiis mo, homesickness, tinitiis mong manirahan sa ibang bansa, malayo sa pamilya mo. As a breadwinner, stuck ka na naman sa traffic, malubak yung daan. Tingin mo ba mas importante itong issue na to kaysa sa lack of employment, poor educational system and overtaxation sa bansang to? Bakit tayo nag-aaway-away? Bakit hindi tayo magkaisa? Ipare-pareho lang naman yung pangailangan natin. Trabaho, edukasyon, health insurance, maayos na daan. Ano ba magkagawa ng pandalait natin sa isa't isa? Sana sa darating na eleksyon, maging objective tayo. Sana nasagot mo yung mga tanong ko objectively, sarili mo muna inuna mo. Huwag tayo mapapadala sa emosyon, huwag tayo mapapaloko sa politiko. At huwag di tayo mawawalan ng pag-asa. Yun lang.